Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po muli mag-aaral ng kanyang pong mga salita, no? At hayaan po natin bago tayo mag-aral ng kanyang pong mga salita. Patuloy muna tayong mag-alay ng isang awit sa Panginoon, ano po? Hallelujah. Sige po, papurihan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. We magnify your name, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Diyos. Napakabuti niyo sa amin. Tunay kayong dakila. Tunay kayong tapat, Panginoon. Hallelujah. Ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw, Panginoon Diyos. Hallelujah. Bless your holy name, Lord God. Salamat po, Panginoon. Purihin kayo, aming Ama. Napakabuti niyo sa amin, Panginoon Diyos. Hallelujah. 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 Sige nga po tayo umawit sa Panginoon. Dinggin mo ang dalangin ko. Nais ko mapalapit sa'yo, nawa'y pakinggan ang aking pagsamo. Panginoon, ako'y tanging sa'yo. Turuan mo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos. Isa pa po, dinggin mo ang dalangin ko, Lord. Nais kong mapalapit sa'yo, nawa'y pakinggan ang aking pagsamo. Panginoon, ako'y tanging sa'yo. Sa pangalawa po, Panginoon, wala na akong ibang nais, kundi ang maglingkod sa'yo. Nawa'y gamitin niyo ang aking buhay para sa kaluwalhatian niyo. Turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos. Turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos, o aking Diyos, o aking Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, aming Ama. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, sa umaga pong ito, kami po'y lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba. Humihiling minsan pa, O Diyos, ng pagsama ninyo sa umagang ito. Hayaan nyo nga po na bawat isa po sa amin ay marapatin po ninyo. At ang mga salita po ninyo ay patuloy po naming maintindihan sa umaga pong ito. Samahan nyo kami kay lamang pong maitaas, Panginoon, sa umagang ito. Lahat po ng aming pong mga mababasa, mapag-uusapan, O Diyos, patuloy nga pong tumanim sa aming pong puso at magsilbi po itong paalala sa bawat isa po sa amin sa umagang ito. Purihin kayo, dakilain kayo, Holy Spirit,
malaya po kayong makakilos sa aming kalagitnaan. Sa inyo po, O Diyos, ang lahat ng papuri, pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ayan. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Tayo po ngayon ay nandito sa lugar po ng Calaca, Batangas. Ano po? Hayaan po natin na under po ng District 9, ano po, hayaan po natin na pag-aralan po natin yung salita ng Diyos, ano po. Makipagbukasan po kayo sa akin sa aklat po ng Unang Korinto, kabanata 9, talata pong 25. 1 Corinthians chapter 9 verse 25. Yan, sabi po dito, ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal. Ngunit, ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal, magpakailanman. Amen po. Kaya ang ating pong pag-uusapan sa umaga pong ito ay yung salita pong disiplina sa sarili. Amen po. Sabi pong ganon, ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili. Amen po. Kaya sa umaga pong ito, hayaan po natin na matutunan po natin sa salita ng Diyos na ano po ba yung kahalagahan ng pagdidisiplina, no? Una ng Panginoon at ng bawat isa po sa atin sa ating pong mga sarili. Amen po. Nilagay ko nga po dito, kahit ang ating pong Panginoong Hesus ay nasabi niya sa kanyang sarili nung siya po ay nandito sa lupa. Sabi po ng Luke 22 verse 42, no, yung not my will but your will be done. Kumbaga, sinanay ng Panginoong Hesus yung kanyang sarili nung siya po ay nandito sa lupa upang gawin yung kalooban ng Panginoon o ng kanyang Ama na nasa langit. Kumbaga, ang sinasanay o binibigay na halimbawa ng ating pong Panginoong Hesus ay yung pagdidisiplina sa sarili. Amen po. Sabi pong ganon, yung disiplina po, sabi po ganon, the practice of training to obey rules or code of behavior using punishment to correct disobedience. No po. Sabi pong ganon, yung pagdidisiplina po ay isang pagsasanay para ang isang tao po ay sumunod sa patakaran o kaya naman po ay merong sinusunod na meron pong ginagamit na pagpaparusa sa sarili para itama yung mga maling nagagawa, no po? At ganun po tayo sa Panginoon, no po. Sabi pong ganun, kung dito po sa lupa ginagawa nila yung lahat ng bagay para lang makuha yung gantimpalang matatapos, no? Sa atin po, dinidisiplina natin yung ating pong mga sarili, hindi para makuha yung gantimpala na hindi nagtatagal o yung matatapos agad, no po, kundi tayo po ay nakatingin doon sa yung hinahangad po natin ay yung gantimpalang hindi nagtatagal. Ano po? Kaya salamat po sa Panginoon. Sabi po ng manunulat na si Bam Philip, the only discipline that lasts is self-discipline. No po? Sabi pong ganun, kung meron man pong isang disiplina na magtatagal ay yung pagdidisiplina sa sarili. No po, magtatapos yung pagdidisiplina ng magulang, magtatapos yung pagdidisiplina ng mga guro, magtatapos po yung pagdidisiplina ng kung sino man pong mga tao. Dahil kapag ang tumatanda na po ang isang tao, ayaw na po yung padisiplina. Pero yung pagdidisiplina sa sarili ay ito po yung magtatagal, ano po. At ang tanong na lang po dito kung tayo po ay magkakaroon ng pagdidisiplina sa sarili. Amen po. Kaya salamat po sa Panginoon. Ano po ba yung kahalagahan ng pagdidisiplina sa sarili? No po. Nilagay ko po dito dahil ang ating sarili, ang ating sariling pagnanasa ang pinakamalaking hadlang sa ating pagsunod sa Panginoon at hindi matamo ang buhay na walang hanggan. Amen po. Dahil po dun sa mga sarili po nating kagustuhan, hindi natin pagsupel sa ating po mga sarili,
no, po pwede pong yung lahat ng pinagpagalan natin ay hindi natin makuha yung buhay na walang hanggan. Amen po. Masasayang lang lahat ng ating pong mga pinagpagalan kung hindi naman po natin makukuha yung pinapangako ng Panginoon. Amen po. Kaya sabi pong ganon, meron po akong inilagay po dito, control it to obey God, no? Yung ating pong espiritu ay mas higit na dominante kaysa sa ating pong mga laman. Kumbaga, tayo po ay pinapangunahan ng banal na espiritu para yung bawat isa po sa atin ay makalakad sang-ayon po sa kanyang kalooban at madisiplina yung ating pong mga sarili. Pangalawa naman po, control by it and disobey God. The flesh is much more dominate than the spirit. Amen po. Kumbaga, ang pinaparating ko po sa umaga pong ito, kapag tayo po ay masyadong control ng ating pong mga sariling pagnanasa, hindi natin masupil yung ating pong mga sarili. No po? Tayo po ay nakokontrol ng ating pong mga laman. No po? At marami pong mga bagay na kumokontrol sa bawat isa po sa atin. Yun po yung dumodominate sa bawat isa po sa atin. Pero kung tayo po ay nakokontrol ng banal na espiritu, amen po, at ang kanya pong pangunguna ay mararanasan po natin. Amen po. Kaya sabi nga po dito sa Ephesians 2 verse 2 hanggang 3, namumuhay kayo gaya ng mga taong makamundo, sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng espiritu na naghahari sa mundo, at siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Amen po. Verse 3, dati namumuhay din tayong katulad nila, namumuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinusunod natin ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip at sa kalagayan nating iyon. Kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan. Amen po. Kaya salamat sa Panginoon dahil patuloy po tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na gawin, no, yung pagnanasa mismo ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen po. Kahit tayo po ay nandito po sa lupa, no, namumuhay pa tayo sa pisikal na katawan, pero kapag meron po tayong sariling pagdidisiplina, ay sa tulong ng Panginoon, amen po, tayo po ay makakasunod sa kanyang kalooban. Binabanggit din po ng Mateo 26 verse 41, yung mga puyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay handang sumunod, ngunit mahina ang laman. At alam po natin yung talata po na iyan. At proven and tested na rin po yan sa atin, na talagang mahina talaga yung ating pong mga laman. Kaya kung wala tayong pagpipigil sa sarili, hindi tayo magnanasang sumunod sa kalooban ng Diyos, at hindi po natin pipigilan yung ating pong mga sarili sa paggawa ng mga bagay na kagustuhan po natin, tayo po ay malalayo sa ating pong Panginoon. Amen po. Wala pong ine-accept, no? Hindi po exempted yung tayo pong mga lingkod ng Diyos sa pagdidisiplina sa sarili. Amen po. Mas lalo pa nga tayo na dapat po magkaroon ng pagdidisiplina sa sarili, sapagkat mabigat po yung ating pong pananagutan sa Panginoon. Amen po. Ngayon naman po, paano po natin susupilin o didisiplinahin yung ating pong mga sarili? No, meron lamang po kung ilang bagay na nilagay po dito, no. Una po, paano natin susupilin o didisiplinahin ang ating pong mga sarili? Be eager to get the better prize, no. Kumbaga, mas lalo po tayong magsumikap na makuha yung mas higit na gantimpala. Sabi nga pong ganon, sa mundo pong ito, kapag sumali po kayo ng palaruan, ay isa lang yung mananalo. Amen po. Bihira po yung tie, no, yung dalawa nananalo, bihira po 'yon. Talagang kapag dating po sa palaruan, lalo na po yung pangdaigdigan, isang manlalaro lang talaga yung nananalo. Kaya talagang pinagbubutihan po nila. No po, sa ibang bansa po, yung 8 taong bata, no, kailangan ganun na yung start na
nakakasali na sila sa mga iba't ibang mga palaruang pangdaigdig, no? At bata pa lang, talagang hinuhubog na sila para yun po yung pinaka-goal nila, makuha yung dakilang yung yung gantimpala, no? Yung gold medal, no po. Pero tayo, sabi nga pong ganon, ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal, magpakailanman. Kaya meron po tayong dahilan na magsumikap. Amen po. Dahil yung ipinangako ng Diyos na gantimpala sa atin ay mas higit kaysa anumang bagay sa mundo pong ito. Amen. Hindi po matutumbasan ng kahit anumang bagay yung inihanda ng Diyos para sa bawat isa po sa atin kapag tayo po ay nagtagumpay sa ating pong takbuhin. Amen po. Kaya yan po yung una, be eager to get the better prize. No, kumbaga, mas lalo po tayong magsumikap, magpursige. Sabi nga pong ganun sa aklat ng Lucas, no? Magpumilit na ipasok yung sarili sa makipot na pintuan. Hindi lang po basta mahanap yung makipot na pintuan, kundi ipilit po na makapasok doon po sa makipot na pintuan. Amen? Makipot na nga yung pintuan, hindi pa natin pipiliting pumasok, talagang mahihirapan po tayo. Amen po. Kaya salamat sa Panginoon. Maging masikap po tayo. Amen? Patuloy po nating sikapin na makuha yung gantimpalang ipinangako ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po, kahit merong ipinangako ang Diyos na buhay na walang hanggan sa bawat isa po sa atin. Kung hindi naman po natin ito hahangarin at pagsusumikapang makuha, mawawalang silbi po yung ipinangako ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Mananatili lang pangako. Amen po. At hindi po natin makukuha kapag hindi po tayo nagpursige at nagsumikap na makuha yung dakilang gantimpala. Wala pong iba kundi yung buhay na walang hanggan. Pangalawa po, be temperate in all things. Tayo po ay magkaroon ng pagpipigil sa lahat ng bagay. Amen po. Sabi po ng aklat ng 2 Pedro, Kabanata 1, talata pong 5 hanggang 6, sabi po dito, dahil dito, pagsikapan nyong maidagdag sa pananampalataya nyo ang mabuting asal. Sa mabuting asal, ang kaalaman. Sa kaalaman ay ang pagpipigil sa sarili. Sa pagpipigil sa sarili, ang pagtitiis. Sa pagtitiis, ang kabanalan. At kung tutuloy-tuloy pa po natin yung talata, sabi po ng aklat sa verse 11 po ay, kung meron daw po tayo ng mga bagay po na iyan, ay hindi tayo matitisod. Amen? Kaya sabi pong ganon, kung yung bawat isa po sa atin ay meron po ng mga bagay po na iyan at pinagsisikapan nating idagdag sa ating pong pananampalataya, hindi tayo matitisod. Amen po? Kaya tulungan po tayo ng Panginoon dahil ang bawat isa po sa atin ay mahina. Pero kapag sinamahan tayo ng Diyos, higit pa po yung ating pong magagawa. Amen po. Sabi rin po ng Galatia chapter 22 verse 23, alam na po natin yan, yung bunga ng banal na espiritu. Amen po. Na nandyan po yung pagtitiis. Amen. Kaya tulungan po tayo ng Panginoon bilang mga lingkod niya na pagsumikapan at patuloy po nating makuha. Amen po. Magkaroon tayo ng pagdidisiplina sa ating pong mga sarili. Lalo na po ganitong umaga na po medyo mahirap talagang bumangon kasi nga po masarap matulog. Pero dahil tayo po ay nagpupursige na mahanap ang Panginoon sa umaga, sabi nga po ni David, yun na po, hahanapin kitang maaga. Amen po. Yun po yung ating pong pinapractice. Amen. At pangatlo po, bilang panghuli, be confident in facing battles because we already have the victory. Amen po. Paano po natin didisiplina yung ating pong mga sarili? No po? Lagi po nating ilagay sa ating pong mga pag-iisip na lahat po ng ating pong mga pinagdadaanang pagsubok, mga laban sa buhay po na ito, ay magkaroon tayo ng yung lakas ng loob dahil napagtagumpayan na po ng Panginoon. Amen po.
Sabi nga pong ganon, yung laban. Amen? Kumbaga kapag tayo po'y kumampi sa Diyos, kumampi tayo sa Panginoon, lahat po ng ating laban ay panalo, wala pong talo. Amen po? Kaya magkakaroon tayo ng pag-iisip na kapag tayo po ay nagpursige, nagsumikap na magkaroon ng sariling pagdidisiplina. Amen po. Lahat po ng iyon ay tagumpay na sa Panginoon. Amen po. Sabi nga pong ganon, yung magkaroon tayo ng totoong pananampalataya at hindi tayo magkakaroon ng pagdududa sa ating pong Panginoon o sa Kanya pong ginagawa. Amen po. Sabi po ng 1 Corinthians 15:54 hanggang 55 hanggang 57 po, tatalon po tayo. At kapag ang katawang ito na nabubulok nabubulok at namamatay, ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan na nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan ang iyong kapangyarihan? 57 po, ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Kaya salamat sa Panginoon sa bawat laban po ng ating pong buhay, bawat paglilingkod natin, bawat paghakbang. Amen po. Meron tayong lakas ng loob na humarap dahil tagumpay na yung bawat isa po sa atin. Hindi tayo nakikipaglaban para magtagumpay. Nakikipaglaban tayo dahil tagumpay na ang Panginoon. Amen po. At wala tayong ibang isinusulong sa ating pong mga buhay. Kahit po yung pagdidisiplina sa sarili, hindi po yun para sa bawat isa sa atin. Yun po ay para sa kaluguran po ng Panginoon. Kaya nga po binanggit ni Apostol Pablo, no, sa buhay at sa mamatay, kay Kristo po yung pakinabang. Amen po. At ganoon din po tayo sa ating pong paglilingkod, no? Tayo po ay para sa Panginoon na. Amen. Lahat po ng mangyayari sa ating pong mga buhay ay inilalagay po natin sa kamay ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya sa Diyos pong lahat ng papuri, bilang panghuling talata po sa Romans chapter 8 verse 37 hanggang sa mga sumusunod po. Saan yun? Babasahin ko po sa inyo bilang panghuling talata. 37 hanggang 39. Sabi po dito, hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Verse 38, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alingmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen po. Kaya sa Diyos po ang lahat ng papuri, tagumpay na po yung bawat isa po sa atin. Amen. Kaya yung patuloy pong mararanasan po nating pagdidisiplina, no, sa ating pong mga sarili. No, ito po ay una, patunay na gusto po nating makapunta sa langit. Amen po. At hindi po tayo basta-basta humahakbang sa mga bagay na kagustuhan lang po natin, kundi pinapractice po natin na kagaya ng ating pong Panginoong Hesus, supilin po yung ating pong mga sarili. Mahal po tayo ng Panginoon at kung meron man po tayong nararanasang mga pagtutuwid, no, ito po ay tanda ng pagmamahal ng Panginoon. Amen. At kung tinuturuan po tayo ng Diyos na supilin yung ating pong mga sarili, hallelujah, ito po ay para sa kabubuti din po natin. Amen. Sa karangalan po ng ating Panginoon. Kaya sa Diyos po ang lahat ng papuri sa umaga pong ito. Tayo pong lahat ay manalangin
Hallelujah. Purihin kayo aming Ama, dakilang Diyos na mabuti. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita, sa mga paalala po ninyo. Hallelujah. Dahil kung sa amin pong mga sarili lang, Panginoon Diyos, kami po ay kulang, kami po ay mahihina, at hindi po namin kayang pagtagumpayan lahat ng bagay sa mundo pong ito. Pero salamat po dahil tinutulungan nyo kami, binibigyan nyo kami ng lakas. Hallelujah. Binibigyan nyo kami ng kapanatagan sa aming pong mga buhay. Hallelujah. Upang lahat ng bagay na aming pong hahakbangan sa kalooban po ninyo ay magtagumpay kami. Hallelujah. Pagpalain nyo nga po, Panginoon Diyos, ang bawat isa na mga nanonood sa live po na ito o yung mga makakapanood pa. Tulungan nyo po ang bawat isa na makasunod sa iyo pong kalooban. Hallelujah. Matuto din pong magdisiplina sa sarili, Panginoon. Hallelujah. Upang patuloy po namin makamit yung higit na gantimpala mula dyan sa langit na bayan, Panginoon Diyos. Hallelujah. Salamat po sa umaga pong ito. Pagpalain niyo po yung aming pong General Superintendent, Panginoon, Pastor Joseph Glenn Masaredo. Kalusugan, kalakasan, pagpapala po ninyo, pabor, higit sa lahat ang pagsama ninyo ay maranasan po niya. Hallelujah. Kasama po, Panginoon Diyos, ng kanyang buong pamilya. Hallelujah. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng mga district supervisor, Panginoon. Hallelujah. Patuloy niyo pong i-bless ang bawat isa. Tulungan po sa lahat ng mga hakbangan, maging yung mga direct churches, Panginoon. Hallelujah. Kayo po ang patuloy na tumulong at gumabay sa bawat isa, Panginoon. Sa buong maghapon, Lord God, patuloy po namin ipinagkakatiwala sa inyo ang lahat ng bagay, Panginoon Diyos. Hallelujah. Salamat po. Hallelujah. Purihin, dakilain po kayo, kaaliwan, pagpapala, kalakasan na nagbumula. At ang basbas po mula po dyan sa kalangitan, amin pong hinihiling na maranasan po ng bawat isa, Panginoon Diyos. Salamat po aming Ama, sa inyo po namin, Panginoon. Hallelujah. Ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba. Minsan pa, balutan nyo kaming lahat ng iyong pong banal na dugo at ang kapangyarihan po ninyo ang siyang manguna sa bawat isa po sa amin, Panginoon Diyos. Salamat po. Pinupuri namin kayo, dinadakila, sinasamba, winawasak namin anumang banta ng kaaway sa aming buhay sa pangalan ng Panginoong Hesus sa taga Nazaret. In the name of Jesus. Hallelujah. Purihin kayo, dakilain kayo. Ito pong aming samot panalangin ng may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Po, magandang umaga po muli.